Wala kang karapatan dito. Magnanakaw. Nag-iinit ang dibdib ni Marcelo. Ang boses na yon, hindi nagbago. Boses ni Aling Soraya, ngunit ang tumagos sa kanya ay ang sigaw ng bata. Parang tinig ng nawawala niyang anak. 5 taon siyang naghahanap ng katahimikan sa Hacienda Nueva Vida. Ngunit ngayon, sa gitna ng malakas na ulan, nahanap niya ang gulo. Mabilis siyang naglakad patungo sa lumang bodega kung saan naroon ang engine ng gulo. Soraya, ano ang ingay yan? Ang boses niya ay malamig. Hindi na siya marunong mag-init. Lumingon si Aling Soraya, namumula sa galit. Hindi na siya ang dating mayordoma na tahimik at masunurin. Ngayon, siya na ang nagpapatakbo sa hacienda. Don Marcelo, ang babaeng ito, illegal na pumasok. Nakita ko siyang nagtatago sa bodega. May kasama pang mga bata, sir. Sigurado akong scam ito. Gusto lang niyang magkapera sa atin. Tiningnan ni Marcelo ang sahig. Nandoon si Rina. Nakahiga, walang malay. Ang balat niya ay maputla, parang nababalutan ng yelo. Sa tabi niya, may 2 maliit na sisidlan ng kawayan. Sa loob, umiiyak ang 2 sanggol. Dali-dali siyang lumapit. Hindi niya naisip si Soraya, ang hacienda o ang batas. Tanging ang 2 musmos. Bigla siyang niyakap ng isang kakaibang pakiramdam. Hindi na niya ito naramdaman simula noong araw na dinala ng baha ang lahat. Pagsisisi. Dalhin siya sa guest room. Utos ni Marcelo. Matigas ang boses. Tumawag ka ng nurse. Walang aalis at walang papasok hanggat hindi ko sinasabi. Kumunot ang noo ni Soraya. Pero Don Marcelo, sinabi ko na, respeto. Nagbigay ng espasyo si Soraya, ngunit ang mga mata niya ay nagbabaga. Alam ni Marcelo na hindi pa tapos ang laban. Sa guest room, malinis na ang lahat. Tahimik na umiiyak ang kambal. Pinangalanan silang Bituin at Luntian. Nakaupo si Marcelo sa tabi ng kama ni Rina. Sinusubukan niyang kalmaduhin ang sarili. Hindi mo alam ang pinapasok mo, Marcelo. Baka tama si Soraya. Tiningnan niya si Rina. Mukha itong bata, hindi man lang 30. Pero ang mga kamay niya, may mga sugat at kalyo. Kamay ng taong nagtrabaho ng husto. Habang inilalabas ng nurse ang mga damit ni Rina, may isang munting bagay na nahulog. Isang lumang silver locket. Kinuha ni Marcelo ito May munting larawan sa loob. Isang lalaki, nakangiti. Kasama ang isang batang babae na mukhang si Rina. May nakaukit sa likod ng locket. PD Zone. Sir, sabi ng nurse, very weak po siya. Pero may fighting spirit. Kailangan lang talaga ng pagkain at pahinga. Ngumiti si Marcelo. Fighting spirit. Kailangan niya iyon. Salamat, sabi ni Marcelo. Ako na ang magbabantay. Pagkaalis ng nurse, muli siyang lumingon kay Rina. Ang mukha niya nakayuko. Sa leeg niya, may isang manipis na pearl bracelet. Bigla siyang sinakop ng instinct na protektahan. Hindi dahil sa babae, kundi dahil sa 2 musmos na katabi niya. Sila ang kapit niya sa buhay. Sila ang pagkakataon niyang itama ang isang pagkakamali na hindi niya na maibabalik. Bumaba si Marcelo. Nandoon si Soraya, naghihintay sa kanya sa sala. May hawak siyang isang envelope na may laman. Don Marcelo, boses niya ay kalmado, pero may lamig. Alam kong mabuti ang puso mo, pero huwag kang magpadala sa emosyon. Tingnan mo ito. Ibinigay niya ang envelope. Sa loob, isang litrato ng isang ID card ni Rina, pero ang mukha niya ay blurred. May nakasulat na, Rina Dizon, Missing Person Report at allegedly involved in child trafficking. Lihim na inihanda ni Soraya ang litrato sa loob ng 5 minuto. Alam niyang kailangan niya ng preemptive strike para sa babaeng ito. Nakita ko yan, Don Marcelo, bago ako makita niya. Nabasag ko yon nung hinahabol ko siya sa bodega. But I was able to take a quick photo. Lumingon si Marcelo. Ang dibdib niya ay umaapoy sa galit, hindi dahil kay Soraya,
kundi dahil sa suspisyon na muling bumabalot sa kanya. Tunay ba siya? O laro lang ito? Sinubukan niyang maging matatag. Ngunit ang mga salita ni Soraya ay parang lason na kumalat sa kanyang ugat. "Huwag kang mag-alala, Don Marcelo," sabi ni Soraya. Sweet ang boses. "I'm just being practical. Gusto ko lang na safe ka at ang hacienda. Sa dami ng scam ngayon baka ibenta niya pa ang mga batang yan. O baka gagamitin lang niya sila para kumuha ng allowance sa'yo." Nag-iisa si Marcelo sa library. Ang mga salita ni Soraya ay umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Allowance, scam, child trafficking. Hinawakan niya ang locket ni Rina. Kung siya ay isang scammer, bakit meron siyang locket ng isang taong mahal niya? Ngunit ang mukha niya sa ID ay blurred. Lumingon siya sa pader. Nandoon ang malaking retrato ng kanyang pamilya. "Hindi ko na ulit hahayaang may mangyari sa mga inosenteng bata. Maria," bulong niya. Pero paano kung tama si Soraya? Biglang may pumasok sa isip niya. Nakita niya ang isang maliit na detalye sa blurred na litrato. Ang likod ng ID ay may nakasulat na, "If found, contact Attorney A. Cruz, Manila." Attorney A. Cruz. Ang pangalan na yon, parang narinig na niya. Kinabukasan, tumawag si Marcelo sa kanyang personal na abogado. "Pakicheck ang pangalang Attorney A. Cruz," utos niya. "Confidential." Ilang oras ang lumipas. Nag-iisip si Marcelo habang tinitingnan ang kambal. Biglang tumunog ang telepono niya. "Sir, Attorney A. Cruz. Isang human rights lawyer po sa Manila. Very high profile. Mayroon siyang kliyente na nagtatago dahil sa isang kasong graft and corruption." Napalunok si Marcelo. Graft and corruption. "Sino ang kliyente, attorney?" Tumahimik ang kabilang linya. "Hindi po pwedeng i-release, pero ang kliyente ay may kasong abandonment at physical abuse mula sa asawa niya. At kasalukuyan siyang hinahanap, sir." Binitawan ni Marcelo ang telepono. Hindi magnanakaw, hindi scammer. Pero bumalik si Marcelo sa kwarto ni Rina. Ang puso niya ay parang tumibok ng mabilis. Nakatulog na si Rina. Pero sa tabi niya, ang isa sa kambal, si Between, ay gising. Tinitingnan niya si Marcelo. Ang malalaking mata nito ay parang may sinasabi. Bigla, nagising si Rina. Nakita niya si Marcelo na nakatayo sa tabi niya. Ang pag-asa ay nagliwanag sa kanyang mukha. "Salamat po, Don Marcelo," bulong niya. "Alam kong wala akong karapatan, pero salamat sa tiwala ninyo." Ngumiti si Marcelo, pero hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "Wala akong tiwala, Rina," sabi ni Marcelo, malamig at malinaw. "I'm just protecting the babies, nothing else." Napawi ang nangiti ni Rina. Ang mukha niya ay nagbago. "Pero Rina," sabi ni Marcelo, itinataas ang blurred na litrato. "Tingnan mo ito, ang litratong ito. Sa tingin ko, may kailangan kang sabihin sa akin. Sino ka talaga?" Napuno ng luha ang mga mata ni Rina. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi niya kailangan magsalita. Ang pagsikip ng dibdib ni Marcelo ay event hook na bago. "Ang totoo, Don Marcelo?" Biglang may kumatok. Ito si Aling Soraya. "Don Marcelo, may bisita po kayo. Ang asawa raw po ni Rina, si Nestor." "Wala akong asawa." Mabilis na umupo si Rina. Ang mukha niya ay putlang-putla, hindi dahil sa sakit, kundi sa takot. Tumayo si Marcelo, matigas ang panga. "Kahit ano pa siya, hindi ka aalis dito. Ako ang bahala sa kanya. Bantayan mo ang sarili mo at ang mga bata. Under my roof, you are safe." Hindi niya binigyan ng pagkakataong magsalita si Rina. Nagmadali siyang bumaba. Sa sala, nakatayo si Nestor. Mukha siyang professional, nakasuot ng malinis na polo shirt. Sa tabi niya, si Aling Soraya na parang isang hostess na excited sa mga pangyayari. "Marcelo," bati ni Nestor. Confident ang boses. "Salamat sa pagtanggap.
Hindi ako magtatagal. Nasaan si Rina? Kailangan kong kunin ang kanyang mga anak. Napalingon si Marcelo kay Soraya. Kanyang mga anak? Opo, Don Marcelo. Sagot ni Soraya. Nakasimangot ang mata. Kaya ko sinasabing scam ito. Iniwan niya ang 2 bata para kunin ang atensyon mo. Tumingin ka sa akin, Nestor. May kasal kayo, hindi ba? Wala na kaming kasal. Matagal nang annulled, sabi ni Nestor, ngunit mayroong nangisi sa kanyang labi. Pero oo, si Rina ay nagkaroon ng utang na loob sa pamilya ko. At ang 2 bata, they were supposed to be under my guardianship. Sumikip ang dibdib ni Marcelo. Utang na loob, ang salitang iyon. Umalis ka. Hindi sila aalis dito, utos ni Marcelo. Tumawa ng malakas si Nestor. Kahit sino pa ang maging... Tiningnan ni Soraya si Marcelo. Ang mga mata niya ay nagpapahiwatig ng I told you so. Alam mo ang totoo, Marcelo. Sino ka ba para mag-alaga sa kanila? Wala kang asawa. Wala kang anak. Kaya mo bang panindigan ang bagay na hindi naman sayo? Napuno ng galit ang mukha ni Marcelo. Ang pinakamalaking kahinaan niya ang ginamit ni Soraya laban sa kanya. Umalis na kayo, banta ni Marcelo. Wala na akong sasabihin. Naglakad paalis si Nestor, ngunit bago umalis, lumingon siya kay Soraya. Wala bang kape, Aling Soraya? Nagkatinginan sila. Isang mabilis na tingin, ngunit sapat na yon para mapansin ni Marcelo. Pagkaalis ni Nestor, humarap si Marcelo kay Soraya. Ano ang pag-uusapan ninyo? Wala, Don Marcelo. Nagtanong lang po siya tungkol sa hasyenda. Mabilis na sagot ni Soraya. Pero ang totoo, masama talaga si Rina. Pinalaya siya ni Nestor dahil sa betrayal. At alam mong totoo yun. Bakit niya iiwan ang mga anak niya sa labas ng gate? Napaisip si Marcelo. Ang tanong na yon. Ang sulat ni Rina. Umakyat siya at pumasok sa kwarto ni Rina. Nakita niya ang babae na nakayakap sa kanyang kambal. Sinabi niya, guardianship, sabi ni Marcelo. Anong kasunduan iyon? Tumingin si Rina sa sahig. Wala na yon. Matagal na. Wala na akong dapat ipaliwanag, Don Marcelo. Sabi ni Nestor, wala na akong hiya. Hiya. Iyon ang nagpipigil kay Rina. Hindi galit, hindi kasinungalingan. Hiya. Kailangan ko ng mga papeles mo. Ang birth certificate ng mga bata. Ang ID mo. Practical lang ako, Rina. Hindi ko sila pwedeng protektahan kung wala akong legal right. Nanginginig ang mga kamay ni Rina. Wala na. Nawawala. Nawawala? Sumigaw si Marcelo. Hindi ba't sabi mo, binasag ni Soraya ang iyong bag? Baka may kinalaman siya. Hindi. Hindi si Soraya. Ako. Ako ang nagtapon. Sabi ni Rina. Tumutulo ang luha. I was so desperate. Sabi ni Nestor. Wala akong karapatan sa mga anak ko. Sabi ko, kung walang papeles, walang problema. Bigla, lumakas ang boses ni Marcelo. Nagsisinungaling ka. Bakit ka pumunta dito? Bakit mo iiwan ang mga bata sa labas ng gate? Ano ang utang na loob mo kay Nestor? Hindi ko alam. Gusto ko lang na malaman ninyo na safe sila. Ayokong maging pabigat sa inyo, Don Marcelo. Bakit niyo ba ako tinutulungan? Wala naman kayong pakialam sa akin. Ayokong maging hiya dito. Kaya ka umalis? Dahil sa hiya? Oo, dahil sa hiya. Ang mga tao sa hasyenda ay tumitingin sa akin na parang ako ay magnanakaw. Parang ako ay isang pabigat. Baka mas mabuti pa kung mamatay na lang ako. Nagulat si Marcelo. Iyon ang rason. Hindi siya nagnanakaw, nagpaplano. Natatakot siya sa hiya at judgment. Tinitigan niya ang babae. Ang puso niya ay parang tumibok sa isang masakit na paraan. Rina, tumigil ka na. Huwag mo nang isipin ang mga sinasabi ng mga tao. Hindi ko hahayaang mapunta sila kay Nestor. Pero ang paghahanap ni Marcelo ng sagot ay hindi tumigil. Nagtungo si Marcelo sa hardin.
kung saan nagtatrabaho si Mang Ben, ang matandang foreman. Mang Ben, tanungin mo ako ng totoo. Nakita mo ba si Soraya na nagtapon ng kahit anong bagay? Tahimik si Mang Ben, nag-aalangan. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Marcelo. Don Marcelo, hindi ko alam. Pero nakita ko si Soraya na may dalang isang brown envelope nung gabi na dumating si Rina. Nakita ko siyang naglalakad papunta sa ilog. At pagkatapos, bumalik siya na wala na ang envelope. Bigla, naliwanagan si Marcelo. Kaya nawala ang mga papeles. Salamat, Mang Ben. Huwag mong sabihin kay Soraya. Bumalik si Marcelo sa bahay, puno ng galit at determination. Ang pagiging practical niya ay nag-iinit na sa emotion at instinct. Alam niya na may ginawa si Soraya. Hindi niya lang alam kung bakit. Tumawag si Marcelo sa kanyang abogado, ang parehong nagbigay ng confidential report. Attorney, kailangan ko ng isang bagay. I want to marry Rina Dizon. Don Marcelo? Ngayon na. Ngayon na. Kahit pa fake marriage, I need the legal right to protect them. Kailangan kong patunayan kay Nestor at sa mundo na may asawa na siya. Pagkatapos niyang magsalita, nag-iisip siya. Kasal? Matagal na niyang hindi naiisip ang salitang iyon. Lumingon siya sa pinto ng kwarto ni Rina. Biglang may nakita siyang isang sulat, nakaipit sa ilalim ng pinto. Ito ay mula kay Rina. Don Marcelo, nag-iisip ako. Hindi ko pwedeng panindigan ang kasinungalingan. Aalis na ako para sa kaligtasan ninyong lahat. Hindi ko pwedeng ipahamak ang hasyenda. Salamat sa lahat. Nanginginig ang mga kamay ni Marcelo habang binubuksan niya ang pinto. Wala si Rina. Wala ang mga bata. Tanging ang pearl bracelet na may maliit na L at B ang naiwan sa unan. Huli na. Umalis na siya. Rina! Sigaw ni Marcelo. Tumakbo siya palabas ng bahay. Ang ulan ay malakas, parang luha ng langit. Nawawala na siya. Hindi niya nakita si Soraya na nakatayo sa dulo ng hagdanan, nakangisi. Sayang, Don Marcelo. Bulong niya. Too late na. Ang ulan ay nagmistulang pader ng salamin. Tumakbo si Marcelo. Wala siyang pakialam sa sapatos niyang putik, sa lamig, o sa tingin ng mga gwardya. Hanapin niyo siya! Hanapin niyo si Rina Dizon! Ngayon na! Sigaw niya. Sinundan niya ang bakas ng gulong sa putik. Alam niyang may sasakyan siyang sinakyan. Pero saan? Walang terminal na malapit. Saan siya pupunta? Bumalik siya sa gate. Nandoon si Soraya, hawak ang isang payong, kunwari nag-aalala. Don Marcelo, bakit po kayo nagkakaganyan? Hayaan na po natin siya. Alam mo na ang totoo. She's not your problem. Lumingon si Marcelo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Alam ko na ang totoo, Soraya, pero hindi ang totoo mo. Tumigas ang mukha ni Soraya. Anong ibig mong sabihin? Ang brown envelope na itinapon mo sa ilog. Nakita ka ni Mang Ben. Naputol ang hininga ni Soraya. Nagsisinungaling si Mang Ben. Matanda na yon, Don Marcelo. Don't trust him. Ang walang tiwala ay ako, Soraya. Ikaw ang nag-alis ng karapatan niya na makipaglaban. Ikaw ang nagtulak sa kanya na umalis dahil sa hiya. Tumalikod si Marcelo. Nawala ang lahat ng respect at loyalty niya kay Soraya. Ngayon, nakita niya ang babae, jealous, manipulative, desperate. Kunin mo ang kotse ko. Utos niya sa isang gwardya. Alam ni Marcelo ang mga lumang kalsada. Sa gitna ng hasyenda at ng bayan, may isang lumang hintuan ng bus. Walang bubong, tanging ang mga poste lang ang nakatayo. Alam niyang pupunta si Rina sa pinakatahimik, pinakamalayong lugar. Minaneho niya ang kotse. Ang ulan ay lumalakas. Parang tsunami na naman. Ang takot na nadama niya 5 taon na. Ang nakalipas ay bumalik. Hindi ko naprotektahan ang pamilya ko noon. Ngayon, may pagkakataon akong gawin ito ulit. Pagdating niya sa hintuan ng bus, huminto siya. Walang bus, walang tao.
Ngunit sa gitna ng basag na semento, nakita niya si Rina. Nakaupo siya sa sahig, nakayuko. Tinatakpan niya ang dalawang kawayan gamit ang kanyang katawan. Tumayo si Marcelo at tumakbo. Rina! Napalingon si Rina. Ang mukha niya ay puno ng luha, ang buhok niya ay basa. Nagulat siya. Don Marcelo, bakit po kayo nandito? Bakit ka umalis? Bakit ka laging tumatakbo? Hindi mo kailangang gawin yan. Wala na akong choice. Alam mo na ang totoo. Wanted ako. Ayokong mapahamak ka dahil sa akin. Huwag mo na akong tulungan. Hindi umimik si Marcelo. Lumapit siya at dahan-dahan siyang lumuhod sa putik at baha. Nandoon siya, nakaluhod, sa harap ng isang babae na halos hindi niya kilala. Rina. Boses niya ay mahina. Gusto kong mag-sorry. Tumingin si Rina sa kanya, hindi makapaniwala. Dahil sa wala akong tiwala sa'yo. Dahil pinakinggan ko ang lies ng isang tao. Dahil sa pag-alis mo, naramdaman ko ulit ang sakit. Ang sakit noong araw na nawala ang lahat sa akin. Niyakap niya ang dalawang sanggol. Hinawakan niya ang ulo ni Bituin at luntian. Rina, kung aalis ka, hindi ka safe. Si Nestor, si Soraya, they will find you. At hindi mo kayang ipagtanggol ang sarili mo laban sa kanila. Hindi na umiyak si Rina. Tanging ang ulan lang ang naririnig. Kaya, ito ang huling tanong ko sa'yo. Pumayag ka ba? Napuno ng pagtataka ang mukha ni Rina. Saan? Tumingin si Marcelo sa mga mata ni Rina. Rina, kailangan nating magpakasal. Ang mga salita ay tumama sa hangin. Ngayon na, iyon lang ang paraan para maprotektahan kita, ang mga bata, at ang hacienda. I'll give you the protection and the legal right. Pero may isang kondisyon. Ano? Ang kasal na ito. Magiging kasinungalingan. Walang pagmamahalan, walang emosyon. It's just a contract. It's just a practical arrangement. Pagkatapos ng lahat, pwede ka nang umalis. Pero sa ngayon, wag mo akong iwan ulit. Tumingin si Rina sa kanyang mga anak. Nakita niya ang pagod at desperation sa mukha ni Marcelo. Marcelo, isang tanong lang, Rina. Sinabi ni Nestor na may utang na loob ka sa kanya. Sino si Peter? Tumingin si Rina sa malayo. Ang boses niya ay parang bulong, halos hindi marinig sa lakas ng ulan. Wala na si Peter. Siya ang ama ng mga bata. Namatay siya sa gitna ng pandemya, pero may malaki akong utang na loob sa pamilya ni Nestor. Kaya, hindi ko sila kayang labanan. Hindi ko kayang masira ang hiya. Tumango si Marcelo. Ngayon, naiintindihan na niya. Utang na loob. Kung ganoon, ako ang magtatanggal ng hiya mo. Babalik tayo sa hasyenda. Magpapakasal tayo. Ngayon. Sa hasyenda, pumasok si Marcelo sa loob. Basang-basa. Hawak ang mga anak ni Rina. Sa likod niya si Rina. Lumingon si Soraya at nakita niya si Rina. Galit na galit siya. Ano to, Don Marcelo? Pinalayas mo na. Bakit mo siya dinala ulit? Nawala ang mga papeles niya, Soraya, at may kasunduan ako sa kanya. May kasal na magaganap. Ngayon, in-house marriage. Kasal? Pero wala kang karapatan. Ako ang may-ari ng hacienda, Soraya. Ako ang batas dito. Ang mga mata ni Soraya ay nag-aapoy. Sa labas, ang ulan ay tumitigil, ngunit ang bagyo ay nagsisimula pa lang sa loob. Ang mukha ni Rina ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi niya alam kung ang kasal na ito ay kaligtasan o panibagong tanikala. Naglakad sila patungo sa sala, kung saan naroon ang mga papeles. Cliffhanger. Naglakad sila sa gitna ng mga nagtataka at nagbubulungan. Pagdating nila, sa harap ng notaryo, kinuha ni Marcelo ang ballpen. Tumingin siya kay Rina. Pirmahan mo na. Huwag mo nang sabihin sa akin ang totoo. Ibibigay ko ang pangalan ko para lang maprotektahan ang mga bata. Ang pagpirma
ay parang isang hatol, malamig, mabilis, at walang emosyon. Rina Dizon, ngayon, Rina Vergara, sabi ng notaryo, habang pinirmahan ni Rina ang huling papel. Ang silid ay puno ng mga nagtatakang mukha, ang mga gwardya, ang mga kasambahay, at si Aling Soraya. Walang puting damit, walang bulaklak. Tanging ang basang putik na dinala ni Marcelo mula sa ulan. Pagkatapos ng maikling ceremony, nagsalita si Marcelo. Hindi ito selebrasyon, it's a legal contract. Mula ngayon, ang mga batang ito ay nasa ilalim ng proteksyon ko. At ang sino mang magpapakita ng kawalang respeto sa aking asawa ay haharap sa akin. Hindi niya tiningnan si Soraya, pero alam niyang sa kanya ang babala. Hapon na. Si Rina ay nakaupo sa gilid ng king-sized bed sa main bedroom. Malinis na ang lahat. Nakaupo si Bituin at Luntian sa isang crib na bagong dating. Si Marcelo ay nasa walk-in closet, nag-aayos ng mga damit niya. Rina? Boses niya ay kalmado, professional. Mayroon tayong mga patakaran, rules para sa arrangement na ito. Lumabas siya, may hawak na isang listahan. Una, walang pag-ibig, walang expectation ng physical intimacy. This is just a practical arrangement for guardianship. Naiintindihan ko, sagot ni Rina, malamig. Pangalawa, sa harap ng mga tao, lalo na si Soraya at si Nestor, we are a loving couple. You have to act the part. Kailangan mong maniwala na mahal mo ako. Bakit? Tanong ni Rina. Dahil gusto kong maniwala si Nestor na wala na siyang chance. At gusto kong maniwala si Soraya na wala na siyang karapatan na magtanong. Pangatlo, ang mga bata. Ikaw ang nanay. Ako ang magiging ama nila. Wala akong karapatang tanungin ka tungkol sa nakaraan, pero may karapatan akong maging tatay nila. Tiningnan ni Marcelo ang mga bata. May luha sa mga mata niya. Kailangan ko ring humingi ng advice sa'yo. Hindi ako marunong mag-alaga ng mga bata. Nais kong magbigay ng monthly allowance para sa kanila. Practical lang. Wala akong kailangan, Don Marcelo, sabi ni Rina. I just want the safety of my children. Tanggapin mo, ito ay allowance para sa mga bata, hindi para sa iyo. Hindi nakasalita si Rina. Utang na loob na naman. Sa kusina, si Soraya ay nagsusumbong sa head cook. Hindi ko matanggap. Scam lang ang babaeng yan. Gusto lang niyang kunin ang hacienda. Ang kasal na yon ay fake. Lumingon si Soraya. Nakita niya si Rina na pababa sa hagdanan. Nakasuot ng isang simpleng dress na binigay ni Marcelo. Tumayo si Soraya. Galit. Alam kong sinungaling ka, Rina. Huwag kang umarte. Hindi ka magiging senyora dito. Hindi ka pamilya. Lumingon si Rina, pero hindi siya umimik. Hinawakan niya ang kanyang pearl bracelet. Bigla lumabas si Marcelo. Naka-casual na damit. Lumapit siya kay Rina at maingat na hinawakan ang kanyang balikat. Bakit, Soraya? May problema ba? Boses niya ay malamig, ngunit merong warning. Wala, Don Marcelo. Nag-aalala lang ako sa reputation mo. Si Rina, siya ay isang public scandal. Hindi na. Siya ang asawa ko. Kung may problema ka sa kanya, may problema ka sa akin. Nakahinga ng malalim si Soraya. Nawawala na ang kapangyarihan niya. Pumunta ka sa opisina, Soraya. Kailangan nating pag-usapan ang financial reports. Nakita ko ang discrepancy sa ledger. Hindi ito nagtutugma. Bigla. Namutla si Soraya. Hindi niya inasahan ang atensyon ni Marcelo sa pera. Opo, Don Marcelo. Pupunta ako. Umalis si Soraya. Ang mga paa niya ay nanginginig. Ang kanyang lihim ay hindi tungkol sa pag-ibig, kundi sa pera. Gabi na. Ang kwarto ay madilim. Nahiga si Marcelo sa kanyang gilid. Si Rina ay nakahiga sa kanyang gilid. Sa gitna ng malaking kama, mayroong 3 unan na nakahanay. Hindi unan. Ito ay isang pader. Hindi makatulog si Rina.
Naramdaman niya ang init ng katawan ni Marcelo. Ang amoy niya ay parang tabako at ulan. Lumingon siya. Hindi siya natutulog. Don Marcelo, bulong niya. Marcelo, pagwawasto niya. Marcelo, hindi mo kailangang maglagay ng 3 pillows sa gitna. I respect the agreement. Hindi ako mag-i-expect ng kahit anong bagay. Tumahimik si Marcelo. Maya-maya, nagsalita siya. Alam ko, pero kailangan mo rin akong respetuhin, Rina. Hindi ako marunong magmahal ulit. Matagal ko nang kinalimutan kung paano. Ang pag-ibig sa akin ay isang pananakit. Kaya mas mabuti kung merong pader sa pagitan natin. Naramdaman ni Rina ang sakit sa kanyang boses. Golden moment. Inabot ni Rina ang kanyang kamay at dahan-dahan na kinuha ang isang unan at inilagay sa gilid ng kama. Gusto kong maging kaibigan mo, Marcelo. Walang paderang kailangan para maging magkaibigan. Ngumiti si Marcelo, ngunit ang mga mata niya ay malungkot. Dangling mystery. Narinig ni Rina ang tunog ng cellphone ni Marcelo. Isang silent notification mula sa isang unknown number. Hindi na niya ito pinansin. Cliffhanger. Tumayo si Marcelo. Kinuha niya ang cellphone. Tumawag siya sa isang tao. Hindi ko na pwedeng ibigay ang pera, sir. Wala na si Rina. Nasa protection ko na siya. Hindi mo na siya pwedeng saktan. Wala akong pakialam sa deadline. This is a practical arrangement for my heart. Hindi madali ang maging senyora. Si Rina ay nakatayo sa veranda, nakatingin sa malawak na hasyenda. Ang mga tanawin ay maganda. Pero pakiramdam niya, nakakulong siya sa isang ginintuang hawla. Ang mga kasambahay ay nagpapamalas ng respeto, ngunit may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Alam nilang fake ang kasal. Si Aling Soraya ang pinakamahirap kalabanin. Hindi na siya nagtatanong, ngunit ang bawat kilos niya ay may contempt. Ang sinigang ay masyadong maalat, Rina. Sabi ni Soraya, malakas ang boses. Hindi ito ang nakasanayan ni Don Marcelo. Siguro, huwag ka na lang magluto. Sabi ni Marcelo, masarap daw. Sagot ni Rina, kalmado. Ngumisi si Soraya. Oo, ganyan talaga ang mga lalaki. Sasabihin nila ang gusto mo lang marinig. Pero ang totoo, mas masarap ang mga luto ko. Si Rina ay hindi umimik. Ayaw niyang mag-aksaya ng energy sa babaeng ito. Ang priority niya ay ang kanyang mga anak at ang pagpapanggap. Isang hapon, habang nagtuturo si Rina kay Marcelo kung paano hawakan si Luntian, ang anak na laging umiiyak, biglang may dumating na bisita. Nandoon si Nestor. Sa gate, mag-isa, nakasuot ng formal na damit. Si Nestor po, Don Marcelo, sabi ng gwardya, nanginginig ang boses. Nagkatinginan si Marcelo at Rina. Ang puso ni Rina ay tumalon sa takot. Huwag kang mag-alala, bulong ni Marcelo, mahigpit ang hawak sa kamay ni Rina. I got this. Pero nang makita ni Rina si Nestor, biglang bumalik ang mga alaala. Ang mga galit na salita, ang sakit. Huwag kang lumabas, Rina. Kailangan kong lumabas. Kailangan niyang makita na hindi ako takot. Lumingon si Marcelo. Hindi mo kailangang maging hero. Huwag mong hayaan na mamanipulate ka ng takot. Pero tumuloy si Rina. Naglakad sila pababa. Magkahawak ang kamay. Kumusta, Nestor? Bati ni Marcelo. Ang boses niya ay parang granite. Hindi mo kailangang mag-arte, Don Marcelo. Sabi ni Nestor. Alam nating lahat na fake ang kasal mo. Rina, alam mong hindi ka magtatagal dito. Kailangan mong umuwi. Hindi na ako uuwi. Sabi ni Rina. Matigas ang boses. Wala na akong asawa. Kasal ako kay Marcelo. Tumawa si Nestor. Isang malakas, mocking na tawa. Hindi ka marunong magsinungaling, Rina. Tandaan mo ang utang na loob mo sa pamilya ko. Mawawalan ka ng hiya kung itatago mo ang mga bata sa akin. Naramdaman ni Rina ang pag-iinit ng kanyang mukha. Utang na loob. Ginagamit na naman niya ang weakness niya. Biglang lumapit si Nestor kay Rina.
Hindi niya hinawakan ang kamay niya, ngunit ang mukha niya ay napakalapit. Rina, hayaan mo akong iuwi ang mga bata. I'll take care of them at makakalimutan ko ang kasalanan mo. Bago pa man makasagot si Rina, kumilos si Marcelo. Golden moment. Mabilis niyang hinila si Rina sa likod niya. Nagsalita si Marcelo sa harap ni Nestor, parang isang pader ng bato. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Rina. Umalis ka. Hindi ka na welcome dito. Mrs. Vergara na siya. Nakangisi si Nestor. Sige, Don Marcelo. Pero tandaan mo, hindi mo siya kilala. Ang babaeng ito, puno ng lihim. At balang araw, babalik ako. May utang na loob pa siya sa akin. Sa gilid ng pinto, nakita ni Rina si Aling Soraya. Nakatayo siya. Nakangisi ng lihim habang tinitingnan si Nestor. Dangling mystery. Nagbigay si Nestor ng isang subtle na thumbs up kay Soraya bago siya umalis. Hindi ito napansin ni Marcelo, pero nakita ni Rina. Cliffhanger. Lumingon si Nestor. Isipin mo ito, Don Marcelo. Bakit kaya ang laki ng utang na loob ni Rina sa pamilya ko? Hindi lang ito simpleng bagay. Tahimik ang gabi sa hasyenda. Hindi na umuulan, pero ang hangin ay mabigat pa rin. Si Marcelo at Rina ay nag-iisa sa living room. Nagbabantay si Marcelo habang si Rina ay nagpapahinga. Hindi ko maintindihan, Rina. Sabi ni Marcelo, malamig. Si Nestor, hindi siya tao. Bakit mo siya pinapayagan? Bakit kanya ginagamit? Ano ang utang na loob mo sa kanya? I need the truth. Nakahinga ng malalim si Rina. Ito na. Hindi siya mismo Marcelo. Ang pamilya niya, ang mga magulang niya, hindi mo sila kilala. Noong nagkasakit si Peter, wala kaming pera. Sila ang nagbigay ng capital para sa business namin. Sila ang nagbayad sa hospital bill ng nanay ko. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Ang hiya ay lumalabas sa bawat salita. Namatay si Peter, pero ang utang ay nanatili. Sa kultura natin, hindi mo pwedeng kalimutan ang utang na loob, parang tanikala sa kaluluwa. Ang hiya ko, Marcelo. Dahil sa tingin ko, ako ang nagkasala. Ang pagtakas ko, parang pagtatraidor. Tiningnan ni Marcelo ang sahig. Hindi ito isang simpleng bagay. Ito ay tungkol sa kultura, sakripisyo, at moralidad. Hindi niya ito naintindihan noon. Pero Rina, sabi ni Marcelo, malambing, hindi mo kailangang magbayad ng utang na loob sa pamamagitan ng pananakit mo. Hindi mo pwedeng ibigay ang mga bata sa isang lalaking abusive. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, bulong ni Rina. Tumutulo ang luha. I was so desperate. Akala ko, mas mabuti kung mag-isa ako. Pero, hindi ko kaya. Tumayo si Marcelo. Lumapit siya kay Rina. Hindi niya hinawakan ang babae. Ngunit ang presensya niya ay nagbigay ng comfort. Rina, mula ngayon, ang utang mo ay utang ko na rin. Ako ang protektor mo. Huwag mong isipin ang hiya. Ipapahiya ko si Nestor. Sa kwarto, tahimik na natutulog ang kambal. Si Marcelo ay nakaupo sa tabi ng crib. Si Rina ay nakatayo sa bintana. Tinitingnan ng dilim. Hindi ko alam kung bakit mo ako tinutulungan, sabi ni Rina. Hindi siya lumingon. Dahil sa 2 bata, sagot ni Marcelo. At dahil sa nakaraan ko, kailangan kong maging golden moment. Nagsimulang humuni si Rina. Isang matandang kundiman, isang oyayi, lullaby, na inawit ng kanyang lola. Parang humihinga ang awit. Hindi niya alam, pero ang awit ay nagdala kay Marcelo sa kanyang pagkabata. Narinig niya ang boses ng kanyang ina. Naglakad si Marcelo. Lumapit siya kay Rina. Hindi niya binura ang pader ng unan. Hinawakan niya ang kamay ni Rina. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit. Ang awit na yan, sabi ni Marcelo, malalim ang boses. Ang peace niya, kailangan ko yan. Naramdaman ni Rina ang pag-iinit ng kanyang puso. Hindi ko alam kung paano,
sabi ni Rina. Pero I feel safe with you, Marcelo. Huminga ng malalim si Marcelo. This is wrong. Hindi ito ang contract. Bigla, tumalikod si Marcelo. Pumunta siya sa drawer niya para kunin ang isang lumang financial ledger. Hindi niya nakita si Rina, pero ang tingin niya ay nahuhula-humo. Nahuhulog sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa ilalim ng mga lumang bond paper, mayroong isang bank book. Hindi sa kanya. Aling Soraya. Binuksan niya. Soraya de la Cruz. Ang mga transactions, malalaking sum ang dineposit at wina-withdraw. International wire transfers. Dangling mystery. May isang transaction na may date noong isang taon. 5,000 ang idineposito. May narration na nakasulat. For the services rendered. Napakuyom ang kamao ni Marcelo. Ang pera. Hindi lang siya jealous. Soraya ay corrupt din. Cliffhanger. Lumingon si Marcelo kay Rina. May bago na akong natuklasan, Rina. Hindi lang tayo ang may problema. Si Soraya. Siya ang pinagmumulan ng lahat. Hindi siya nagmamahal sa akin. Gusto lang niya ang hacienda. Mula ngayon, ipinagtatanggol kita. Hindi lang sa guardianship, kundi sa laban na ito. Ang umaga ay malamig, ngunit si Marcelo ay mainit ang ulo. Hindi siya nakatulog. Ang bank book ni Soraya ay nasa bulsa niya, 5 milyong piso. Isang malaking halaga para sa isang housekeeper. Kung corrupt si Soraya, ang lahat ng ginawa niya, mula sa pagtatapon ng birth certificate ni Rina hanggang sa pagpapalaya kay Nestor, ay calculated. Hindi ito emosyon, ito ay negosyo. Inutusan ni Marcelo si Mang Ben na pumunta sa bayan. Mang Ben, may alam ka bang karinderya na malapit sa lumang tulay? Discreet ka lang. Tumango si Mang Ben. Alam niya ang mga katanungan ni Marcelo. Alam ko, Don Marcelo. Doon madalas kumakain ang mga truck driver. Bakit po? Wala lang. Gusto ko lang makita. Confidential. Nagmaneho si Marcelo papunta sa karinderya. Mukha itong luma, may mga lamesa sa labas. Simple at malayo sa mata ng hasyenda. Perfect para sa isang secret meeting. Nag-order si Marcelo ng kape. Naghihintay. Pagkaraan ng 1 oras, may isang dumating. Hindi si Soraya, si Nestor. Nakaupo sa isang mesa sa sulok. May hawak na cellphone, isang confirmation. Si Nestor ay nagtatago at si Soraya ang kontak niya. Pero bakit? Biglang may tumawag kay Nestor. Naririnig ni Marcelo ang boses. Oo, Aling Soraya. Hindi na ako nagtatagal. Gusto ko na ring matapos ito. Hindi ko na kaya ang pagtatago. Aling Soraya. Aha! Hindi nagtagal. Umalis si Nestor. Ngunit bago umalis, tumingin siya sa pinto ng karinderya. Hindi siya tiningnan ni Marcelo. Hiningi niya ang kanyang bill at nag-alis. Sa hacienda, si Soraya ay naghihintay. Hindi niya alam na may nag-iimbestiga sa kanya. Pumasok si Marcelo sa opisina. Diretso siya. Soraya, kailangan nating pag-usapan ng ledger. Nawawala ang 1,000 sa supplies ng hacienda. Nawawala? Imposible, Don Marcelo. Ako ang nag-manage niyan. Hindi nagtutugma ang receipts mo. Mayroon akong proof na overpriced ang mga supply. Saan mo dinala ang pera? Naputol ang hininga ni Soraya. Di, Don Marcelo. Iyon ay para sa pamilya ko. Wala na silang makain. Patawad. Huwag mong gamitin ang pamilya mo. Hindi ako bobo. Nakita ko ang bank book mo, ang 5 million pesos, at ang wire transfer sa offshore account. Namutla si Soraya. Nawala ang kanyang composure. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Huwag mong sirain ang reputasyon ko. Hindi ako. Ikaw. At si Nestor. Bakit kayo nag-uusap sa karinderya? Ano ang deal ninyo? Nagsimulang umiyak si Soraya. Ito na ang kanyang pagbagsak. Gusto ko lang na maging safe ka. Si Rina, may kinalaman siya sa mga taong gustong kunin ang hacienda mo. Sila ang may kasalanan sa lahat. Nagsinungaling na naman siya.
desperate. Gabi. Si Rina ay naghahanap ng milk bottle sa kusina. Nakita niya si Soraya, nag-iisa, nakaupo sa isang sulok, umiinom ng kape. Golden moment. Inihanda ni Rina ang kape niya, pero inilabas niya ang isang baso at inihanda niya ang kape para kay Soraya rin. Iniabot niya. Inumin mo. Kailangan mo ng lakas. Tiningnan ni Soraya si Rina. Confusion at hiya ang nakita sa kanyang muka. Bakit mo ginagawa yan? Gusto kong mamatay ka. Gusto kong mawala ka sa buhay namin. Alam ko, sabi ni Rina, malungkot. Pero hindi kita galit. Naiintindihan ko. Ang jealousy, masakit. Uminom si Soraya. She was defeated. Dangling mystery. Habang nag-iinom, may tumawag kay Soraya. Isang unknown number. Kinuha niya ang cellphone at narinig ni Rina ang boses. Ang bukas, Soraya. Sa mabilis na pinatay ni Soraya ang cellphone, nanginginig ang kamay niya. Cliffhanger, lumingon si Soraya kay Rina. Aalis ka bukas, Rina. Kahit anong mangyari, pumunta ka sa barangay hall sa araw ng fiesta. Hahanapin ka ni Nestor doon. Kailangan mong umalis para protektahan si Marcelo. Ang araw ng fiesta ay parang isang painting, puno ng mga tao. May tugtog ng banda, amoy ng inihaw na baboy. Ang lahat ay masaya, maliban sa mga taong nasa loob ng hasyenda. Si Marcelo ay nakasuot ng barong Tagalog. Si Rina ay nakasuot ng isang simpleng Filipiniana dress. Magkahawak kamay sila, the perfect couple. Huwag kang bumitaw, Rina, bulong ni Marcelo. Nandito si Nestor at alam kong may balak si Soraya. Napatanggo si Rina. Naramdaman niya ang tension sa kamay ni Marcelo. Hindi ko na kaya, Marcelo, bulong ni Rina. I feel like a lie. Parang mas mabuti kung umalis na lang ako. Hindi ngayon. Stay with me. Habang naglalakad sila, may nakasalubong silang mga VIP ng bayan. Respeto ang tingin nila kay Marcelo. Tiyaga ang tingin nila kay Rina. Biglang may tumawag kay Rina. Ate Rina, isang matandang babae. Aling Berta. Kumusta ka na, Rina? Akala namin iniwan mo na ang mga bata. Buti na lang at nakasal ka kay Don Marcelo. You're so lucky. Napuno ng hiya ang mukha ni Rina. Ganyan pala ang tingin ng mga tao sa akin. Golden moment. Naramdaman ni Marcelo ang hiya ni Rina. Mabilis niyang inilagay ang kamay niya sa likod ni Rina at hinalikan niya ang noo nito. Hindi ito. Salamat, Aling Berta, sabi ni Marcelo. Ngiti ang labi. Kahit anong mangyari, kami na ang magkasama. Sa gitna ng fiesta, dumating si Nestor. Hindi na siya nagtatago. Naglakad siya papunta kay Marcelo at Rina. Hawak niya ang isang envelope. Don Marcelo. Rina, bati ni Nestor, mayroong smirk. Ano ang gusto mo, Nestor? Tanong ni Marcelo. Wala. Gusto ko lang na malaman ng lahat na hindi ako ang may kasalanan. Rina, sabihin mo ang totoo. Sino ang ama ng mga bata? Naramdaman ni Rina ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Wala kang karapatang magtanong, sabi ni Marcelo. Matigas ang boses. Ganoon ba? Pero may karapatan akong magbigay ng proof, sabi ni Nestor. Ang totoo, Rina. Sabihin mo kay Don Marcelo. Hindi lang ako ang naghahanap sa'yo. May kaibigan ka na nagpadala sa akin. Bigla, lumabas si Soraya sa likod ni Nestor. Don Marcelo, tingnan mo ang ginawa ni Rina. She lied to you. Hindi mo siya kilala. Sumiklab ang gulo. Ang mga tao ay nag-uusap. Ang totoo? Sigaw ni Nestor. Si Rina. Gumawa siya ng kaso laban sa mga kasamahan ko sa negosyo. At gusto niya akong patayin. Sino ang kaibigan na yan, Nestor? Tanong ni Marcelo, nakatingin kay Soraya. Isang taong
May utang na loob din kay Rina, sabi ni Nestor. Ang lihim mo, Rina. Sabihin mo na. Lumingon si Rina. Nakita niya ang takot sa mata ni Soraya. Sino ang kaibigan na yan, Rina? Tanong ni Marcelo. Hindi makasagot si Rina. Dangling mystery. May nakita si Rina sa damit ni Nestor. Isang munting microphone. Nagsasalita siya para sa isang tao. Cliffhanger. Tumakbo si Soraya. Hawak ang isang cellphone. Don Marcelo, tinawag ko na ang pulis. May kasong graft and corruption si Rina. Dinala niya ang problema sa hacienda. Lumingon si Marcelo kay Soraya. Soraya, bakit? Lumingon si Soraya kay Nestor. Aalis na ako, Nestor. Tapos na ang deal natin. Ang tunog ng sirena ng pulis ay kumalat sa buong fiesta. Ang lahat ay tumahimik. Ang musika ay huminto. Si Marcelo ay nakatayo sa gitna ng lahat. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga mata. Hindi dahil kay Rina, kundi dahil kay Soraya. Soraya! Ano ang ginawa mo? Ginawa ko lang ang tama, Don Marcelo. Tingnan mo ang mga papeles na ito. Ibinigay niya ang mga papeles sa pulis. Graft and corruption. Lumapit si Marcelo kay Rina. Sabihin mo ang totoo, Rina. Kailangan ko ng sagot. Bakit ka hinahanap ng mga taong ito? Napuno ng luha ang mga mata ni Rina. Utang na loob, Marcelo. Utang na loob sa namatay kong asawa. Si Peter. Ang mga kasamahan ni Nestor. Korap sila. Sa isang tahimik na silid, nandoon si Marcelo, Rina at ang pulis. Ang totoo, Saint, sabi ni Rina, si Peter, ang ama ng mga bata, ay isang engineer na nagtrabaho sa isang government project. Nakita niya ang corruption. Hindi niya matanggap. Nagsimula siyang magsalita. At ikaw? Tanong ni Marcelo. Ako ang witness niya. May hawak akong mga ebidensya, kaya ako nagtatago. Hindi ako kriminal. I'm a survivor. Ang utang na loob ko kay Nestor, hindi niya ako minahal. Ginagamit niya lang ako para makuha ang ebidensya. Tumango si Marcelo. Logic. Ang corruption ang dahilan. Hindi ang scam. Lumingon siya sa pulis. Ang mga papeles na ito ay fake. Ginawa ni Nestor. I have proof. Si Soraya. Siya ang nagbibigay ng pera kay Nestor. They are working together. Hindi mo pwedeng sabihin yan. Sigaw ni Soraya. Tingnan mo ang bankbook na ito, sabi ni Marcelo. Ibinigay niya ang bankbook kay Saint. Ang deposit na ito, 5,000. Sa tingin mo, saan nanggaling ang pera na yan? Napuno ng galit ang mukha ni Soraya. She was exposed. Golden moment. Inabot ni Mang Ben ang isang maliit na papel kay Marcelo. Ang papel ay may litrato ng isang babae. Don Marcelo, bulong ni Mang Ben. Nakita ko si Soraya na may litrato ng babaeng ito. Ito ay ang babaeng si namatay sa hacienda noong baha. Naging bato ang mukha ni Marcelo. Ang babae sa litrato, ang kanyang asawa. Dangling mystery. Soraya ay may lihim na obsession kay Marcelo at sinisisi niya ang asawa ni Marcelo sa hindi niya pag-ibig sa kanya. Cliffhanger. Tumayo si Marcelo. Tiningnan niya si Soraya. Hindi lang ako ang may problema, Soraya. Ikaw. Papatayin mo ang sarili mo. You are obsessed. Sumigaw si Soraya. Hindi ako masama. Ang dalawang yan. Anak yan ng taong may kasalanan sa pagkamatay ng pamilya mo. Hindi na niya kayang huminga. Ang mga salita ni Soraya ay parang granada na sumabog sa dibdib niya. Ulitin mo ang sinabi mo, Soraya. Sigaw ni Marcelo. Ang mga pulis at si Mang Ben ay nanahimik. Si Rina ay umiiyak. Tahimik. Ang dalawang bata na yan, Marcelo. Sila ang anak ng taong may kasalanan sa pagkamatay ng pamilya mo. Nilapitan ni Marcelo si Soraya. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi totoo. Si Peter, hindi siya kasalanan. Si Peter? Ang jowa ni Rina? Siya ang engineer sa dam na yon. Siya ang may kasalanan.
Sila ang dahilan kung bakit wala na si Maria at ang mga anak mo. Biglang tumayo si Rina. Strong ang boses niya. Nagsisinungaling ka, Soraya. Nagsinungaling ka. Ano ang totoo, Rina? Tanong ni Marcelo. Walang emosyon ng boses. Hinawakan ni Rina ang kamay ni Marcelo. Hindi si Peter ang may kasalanan sa baha. Hindi siya. Si Peter. Siya ang unang nagbabala. Nakita niya ang corruption sa construction ng dam. Nagsalita siya, pero hindi siya pinakinggan. At ang mga taong gumawa ng corruption, sila ang gustong pumatay sa kanya. At ikaw ang nagtatago, sabi ni Marcelo. Oo, dahil sa hiya. Dahil sa tingin ko, ako ang may kasalanan sa kamatayan niya at I owe him the truth. Naintindihan ni Marcelo, hindi siya kriminal, siya ay biktima. Ngunit ang mga bata, tiningnan ni Marcelo ang dalawang bata. Kambal, inosente, ang kanilang DNA. Ang mga anak ng taong pulis. Sigaw ni Marcelo. Kunin niyo si Soraya. She is a fraud and a thief. Sumuko si Soraya. Ngunit bago umalis, tumingin siya kay Marcelo. Ang pera, sa'yo yan, Marcelo. Ang hasyenda, sa'yo yan. Gusto ko lang na mahalin mo ako. Bakit mo pinili ang babaeng yan? Ang anak ng kaaway. Huwag mong sirain ang sarili mo, Soraya, sabi ni Marcelo. Golden moment, naglakad si Mang Ben papunta kay Soraya. Ibinigay niya ang isang rosaryo. Aling Soraya, huwag kang mag-isa. Nagsisimba tayo. Huwag mong kalimutan ng Diyos. Umiyak si Soraya. Sila ang mga Pilipino. Sa kabila ng lahat, may compassion. Umalis ang mga pulis kasama si Soraya at Nestor na inaresto dahil sa threat kay Rina. Si Marcelo at Rina ay nag-iisa sa veranda. Rina, ang mga bata. Hindi ko sila pwedeng kalimutan. Ang sakripisyo ko. Hindi ko pwedeng hayaang maging fake ang kasal natin. Alam ko, Marcelo. I'll leave. Hindi ko pwedeng sirain ang buhay mo. Hinawakan ni Marcelo ang kanyang kamay. Hindi niya ito binitawan. Hindi, Rina. Hindi ka aalis. Ang kasal natin. Hindi ito fake. Kailangan kong magpatawad. Kailangan kong maghilom. Dangling mystery. Nakita ni Rina ang isang tattoo sa braso ni Marcelo. Isang munting tattoo na may pangalan ng kanyang asawa. Cliffhanger. Tumawag si Marcelo sa abogado. Attorney, ihanda mo ang mga papeles. Gusto kong mag-ampon ng 2 bata. Ngayon na. Ang salitang ampon ay umalingaw-ngaw sa hangin. Si Rina ay tumayo. Gulat. Marcelo? Bakit? Hindi mo kailangang gawin yon. Anak ko sila. Alam ko. Pero I need to do this for myself. Bakit? Dahil gusto kong magpatawad. Gusto kong kalimutan ang nakaraan. Kapag inampun ko sila, they are officially mine. Wala nang makakapagtanong. Wala nang hiya. Tumulo ang luha sa mga mata ni Rina. Hindi niya inaasahan ang ganitong klaseng mabagtabag ko. Inihanda ni Marcelo ang mga papeles. Legal na proseso. Habang naghihintay sila, si Marcelo ay nag-isip. Ang pinakamahirap na parte, Rina, ay hindi ang galit. Ang pinakamahirap ay ang guilt. Ako ang may kasalanan sa kamatayan ng pamilya ko. Dapat ako ang nandoon. Hindi ko sila naprotektahan. Hindi mo kasalanan, Marcelo. Aksyon ng kalikasan ng baha. Hindi. Ang corruption ang may kasalanan. Ang kasalanan ni Peter, ang pagtatago ng totoo. Naintindihan ni Rina, ang totoo. Hindi siya nagtago, Marcelo. Pumunta siya sa akin. Sabi niya, Rina, I need to tell the truth. I need to fix this. Pero, huli na. Pinatay siya ng mga corrupt officials bago siya makasabi ng kahit anong bagay. Ang totoo. Hindi si Peter ang kriminal. Siya ay biktima rin. Kaya ka nagtatago. Sabi ni Marcelo. Dahil ikaw ang huling witness. Oo, ang utang na loob ko kay Peter.
Ang katotohanan. Ama, sa kwarto, si Rina ay naglalaro kasama ang mga bata. Pumasok si Marcelo, walang salita. Umupo siya sa sahig. Pinanood niya si Rina. Ang babaeng ito, puno ng lakas. Rina, sabi ni Marcelo, I trust you. Ang kasal natin, hindi na ito fake. Lumingon si Rina. Gulat. Pero Marcelo, hindi mo ako mahal. Ang mga bata. Hindi mo sila kilala. Hindi. Hindi pa. Pero, I need to love you. Kailangan kong magbigay ng pagmamahal sa isang tao. Kung hindi, mamamatay ako sa loob. Hinawakan ni Marcelo ang kanyang locket na may litrato ni Peter. Rina, patawarin mo ako. Wala akong karapatang maging ama ng mga bata. Golden moment. Inabot ni Rina ang kamay ni Marcelo. Hinawakan niya ang locket. Hindi mo kailangang magpatawad sa akin. Kailangan mong magpatawad sa sarili mo. Biglang tumunog ang cellphone ni Rina. Unknown number. Hindi niya sinagot. Pero may text message. Dangling mystery. Binuksan ni Rina ang text message. Umalis ka na. May nagmamanman pa rin sa'yo. Hindi pa tapos ang deal natin. Aalis kami sa Sabado. Hindi ito si Nestor. Ibang tao. Mas malaki ang kapangyarihan. Cliffhanger. Tumayo si Marcelo. Nakita niya ang takot sa mukha ni Rina. Sino yan, Rina? Wala. Isang wrong number. Huwag kang magsinungaling, Rina. This is our life. Huwag kang tumakas. Hinawakan ni Rina ang kanyang kamay. Aalis ako, Marcelo. Pero aalis ako para protektahan ka. Hindi ko pwedeng ipahamak ang hasyenda mo. Si Rina ay umalis ng tahimik. Hindi niya kinuha ang pera. Hindi niya kinuha ang mga papeles. Ang tanging dala niya ay ang dalawang bata. Si Bituin at Luntian. Isang maikling sulat ang naiwan niya sa drawer ni Marcelo. Marcelo, patawarin mo ako. Hindi ko pwedeng ipahamak ang pamilya mo. Hindi ko pwedeng kunin ang pagpapatawad na ibinigay mo sa akin. Ang kaligtasan mo ang priority ko. Hanapin mo ang kapayapaan mo. Hindi ako magtatagal. Kinabukasan, tahimik ang hasyenda. Walang ingay. Nasa opisina si Marcelo. Nag-iisa. Ang sulat ay nasa kamay niya. Rina, bakit ka umalis? Bulong niya. Alam niya ang sagot. Sakripisyo. Ang hiya ay lumalabas sa anyo ng pag-alis. Tumawag si Marcelo sa abogado. Attorney, i-cancel mo ang saparinong pagtan. Nagsimula si Marcelo sa paglilinis ng hasyenda. Si Soraya ay nasa kulungan. Si Nestor ay nasa kulungan. Ang mga corrupt officials ay nahanap na ng mga pulis. Nasa kanya na ang lahat. Ang hasyenda, ang pera, at ang kapangyarihan. Pero wala si Rina. Golden moment. Naglakad si Marcelo sa hardin. Nakita niya si Mang Ben, naglilinis ng mga halaman. Binigyan ni Mang Ben si Marcelo ng isang maliit na bulaklak. Sampagwita. Don Marcelo, sabi ni Mang Ben, ang sampagwita ay pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Salamat, Mang Ben, I'll try. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang komunidad. Mayroon siyang pamilya, ang mga kasambahay. Ilang buwan ang lumipas. Si Marcelo ay nagbenta ng isang bahagi ng hasyenda para magbigay ng tulong sa mga taong naapektuhan ng baha. Ito ang kanyang pagbabayad sa nakaraan. Ang guilt niya ay nabawasan. Ang pagpapatawad ay nagsimulang gumaling. Isang araw, tumawag ang abogado. Don Marcelo, mayroon akong isang envelope para sa'yo. Galing kay Rina. Mabilis na kinuha ni Marcelo ang envelope. Sa loob, isang litrato ni Rina at ng mga bata. Nakangiti sila. Sa isang barangay sa bukid. Dangling mystery. May isang address sa likod ng litrato. Isang tahimik na lugar. Cliffhanger. May isang note na nakasulat. Ang pag-ibig ay hindi parating tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pag-asa at pag-iwan ng nakaraan. Salamat sa lahat. Maging masaya ka. Tiningnan ni Marcelo ang litrato.
Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi na siya nag-iisa. Mayroon siyang pag-asa. Ilang buwan pa ang lumipas. Si Marcelo ay hindi nakalimutan si Rina. Hindi niya pwedeng kalimutan. Ang pag-ibig ay hindi tumatagal sa hiya o utang na loob. Ang pag-ibig ay nasa isang araw. Nagmaneho si Marcelo papunta sa address na ibinigay ni Rina. Hindi ito hacienda. Isang maliit na bahay sa bukid. May gulayan at manukan. Bumaba si Marcelo. Huminga ng malalim. Nakita niya si Rina. Nakaupo sa isang duyan. Kasama ang dalawang bata. Masaya sila. Lumapit si Marcelo. Tahimik. "Marcelo?" sabi ni Rina. Gulat. "Hindi ko kayang mag-isa, Rina. The hacienda is just a house without you." Tumayo si Rina. "Hindi ko pwedeng ibalik ang sakripisyo na ginawa mo sa akin. Hindi mo kailangang ibalik. Ang gusto ko lang ay ang totoong ikaw. Walang hiya, walang utang na loob. Ikaw at ang mga bata." Hinawakan ni Marcelo ang kanyang kamay. Ang totoo. "Rina, ang kasal natin. Hindi ito fake. Noong sinabi ko na, I will protect you. Hindi ito contract. Ito ay pangako ng puso." Niyakap ni Rina si Marcelo. Umiiyak siya. "Marcelo, mahal kita." Ilang taon ang lumipas. Ang Hacienda Nueva Vida ay naging paraiso. Walang corruption. Walang galit. Si Marcelo at Rina ay magkasama. Ang dalawang bata ay lumalaki na malakas at masaya. Si Marcelo ay naging ama ng mga bata. Hindi sa papel, kundi sa puso. Ang epilogue ay nagsasabi ng isang mensahe. 1. Patawad ba ang kailangan? Si Marcelo ay nagpatawad sa sarili niya at kay Peter. Si Rina ay nagpatawad sa sarili niya sa hiya at utang na loob. 2. Nakahanap ba ng kapayapaan? Oo, sa isang maliit na bahay at sa isang malaking hacienda. Ang kapayapaan ay hindi lugar. Ito ay tao. 3. Ano ang aral na natutunan? Ang pag-ibig ay hindi parating tungkol sa pagpapatawad. Ito ay tungkol sa pag-asa at pag-iwan ng nakaraan. Ang huling tingin ni Marcelo sa hacienda. Ngayon, hindi na ito ang memorya ng sakit. Ito ay ang simula ng isang bagong buhay. Ang kwentong puso ay natapos. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marcelo at Rina. Isang patunay na ang pag-ibig at pagpapatawad ay hindi nakikita sa mata, kundi sa lalim ng puso. Salamat, mga minamahal naming taga-subaybay, sa muli ninyong pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanata, naramdaman namin ang inyong mga hininga, ang inyong galit, at higit sa lahat, ang inyong pag-asa. Hindi naging madali ang isulat ang kwentong ito, lalo na ang mga sandaling dumaan si Rina sa matinding hiya at utang na loob. Naramdaman namin ang sakit ni Marcelo habang pinipili niya ang pagtitiwala kaysa sa guilt ng nakaraan. Ang kwentong puso ay nabuo, hindi lamang sa imahinasyon, kundi sa mga hibla ng damdamin na hango sa karanasan ng isang pamilyang Pilipino. Isang patunay na kahit gaano pa kalaki ang kasalanan, may puwang pa rin para sa paghilom. Sana ang kwento ni Marcelo at Rina ay maging isang maliit na binhi ng pag-asa sa inyong mga puso, na kahit ang pinakamadilim na bahagi ng ating buhay ay magiging liwanag sa dulo ng ating paglalakbay. Ang totoong pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng perpekto, kundi ang pagtanggap sa imperfection ng bawat isa. Ngunit may isang tanong na hindi matatapos. Kung ikaw si Marcelo, kaya mo bang magpatawad sa taong may kinalaman sa pinakamalaking trahedya sa buhay mo? Kaya mo bang itaas ang iyong kamay at tanggapin ang anak ng iyong kaaway? Gusto naming marinig ang inyong opinyon at personal na karanasan sa pagpapatawad. Mag-iwan kayo ng komento sa ibaba at sabihin sa amin kung ano ang pinakamalaking aral na nakuha ninyo sa kwento na ito. Paki-like at i-share ang video na ito para mas marami pang Pilipino ang makarinig ng kwento ng pag-asa at pag-ibig. Hanggang sa muli nating paglalakbay,
patuloy nating pakinggan ang tawag ng ating mga puso. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso